si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, sabi ko, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? Okay, bakit yun ang tanong ko? Kasi based po yun, Senator Bato, sa nakikita doon sa DZAR, doon sa mga comment section, na dismayado ang taong bayan. Okay? Sana po, as a senator, at as PNP, dapat you have to be tough. You know, emotionally, tough kayo at be professional. Di ba, nabigyan niyo patuloy ako ng limelight sa Senado, and I am enjoying it. Right? Actually, I'm enjoying it. At the same time, dismayado po ako. Actually, ayokong, hindi kita binarubal, Senator Bato. Alam mo yan, hindi kita binababoy. Okay? Kasi kung baboy or babarabalin kita, yung matitikman mong salita sa akin, hindi talaga bakain ng iro. Pero humingi ako ng pasensya sa iyo dahil na-disrupt ko ang hearing unintentionally. Kasi nakikinig ako habang nag-hearing kayo. So, pinakikaramdaman ko yung boses ng taong bayan, yung kanilang komento dun sa nagaganap na hearing. Okay, Senator Bato, next time, please don't do that. Kasi, alam mo ako, malambot din ang puso ko. Pero, sa isang laban, hindi ka dapat nagpapakita ng iyong kahinaan, ng iyong weakness. There are times, maraming pagkakataon sa mga vlog ko na gusto kong umiyak. Gusto kong maghibit-hibit ba, maghilak-hilak ba. Pero sabi ko sa sarili ko, I have to stand tall and tough, even girl lalo ako. Okay? Okay, bakit ako nakapagsalita ng gano'n na nagtanong? Nagtanong ako, hindi ko naman kinonfirm. I'm not saying na sigurado ako, Senator Bato, ito ay binayaran ni Lisa. Yung pong hinaing na yun, based sa pangyayari sa hearing, bakit ka mo? Number one, okay? Doon sa apat, sabi mo kasi, magaling kang, I want to stay friends with you, Senator Bato. Hindi kita kaaway. Hindi po tayo kaaway. Okay? Hindi tayo magkaaway. We met many times here in Los Angeles. And it seemed you're so nice person with your family, you know, na-treasure ko yun. Believe me. Hindi kita binabastos. Kasi po, kung bastusan, hindi po ako ganito magsalita. Kilala ako ninyo ng mga palangga ko, talagang high pitch ako kung babastusin ko kayo. Pero ito ay sa ngalan ng katotohanan at not opinion yung nararamdaman ng taong bayan. Kasi ito, ang nararamdaman ko, hindi lang ako mag-isa, hindi ko to solo. Hindi ito monopolya ng nararamdaman ko at tirahin ko kayo. No! Yun ay base sa nababasa kong comment. Ganon din po yung naramdaman namin kanina nila nila Ka Eric at Doc Lorraine na para bagang sarsuela. Bakit ka mo? Mga kababayan, una, syempre hindi namin nilaso. Wala daw existing na ganito, na ganyan, na itong mga dokumento na ito, di ba? Ito, wala daw, Kung magaling kang investigador, which is you claimed it, okay? Nag-present, okay, number one, binlag ko ito. So, confirm, mga kababayan, prior to this hearing, na-expose ko na based sa aking puting ahas, tatawag nyo kaya yung puting ahas ko bago ko, na pinwersa ni Lazo ang mga PIDEA agents para gumawa ng sworn statement at pasisinungalingan ang testimonya ni Morales. Hindi ko kaibagan si Morales. Sabi nga ni Morales, papakasuhan nga niya ako, di ba? So, bring it on. Okay, ganun lang naman yon dahil sa pag-leak na ng mga confidential evidence. At mayroon namang si Mr. Morales. I respect him kasi pinagbigyan niya ako. At I thank you. I can't thank you enough, Senator Bato, sa pagbigay ng pagkakataon at ng time dito sa PIDEA. Talagang na-appreciate ko po yun. Believe me, from the bottom of my heart. Ngayon, ito, Senator Bato, ito kasi, ako hindi naman ako nag-aral ng investigation, pero nag-aral ako ng investigative journalism, okay, sa Pilipinas at saka dito. Ito lamang ay ang aking munting kaalaman. At kapag nag-iimbestiga ka o nagtatanong, mas simple interrogation, sinabi ng 4 na testigo, okay? I'm not addressing to Senator Bato actually. Dito kay Lasso. Ikaw, Lasso, nagdala ka ng testigo na 4 na pinasisinungalingan ninyo etong dokumento na ginawa ni Morales
ginawa na tinipa niya, sabi niya nga, tatinipe niya doon sa harap ng confidential informant na nung gabi ng March 10 at March 11 dapat i-raid si Marcos Bangag Jr. na nagsisinghot ng white powdery substance doon sa condominium sa 46C sa Rockwell, di ba? Nagdala na kayo ng testigo na 4. Based on sa investigation, wala sila doon sa pangyayari. Paano ka magtitistigo kung wala ka sa pangyayari? At narinig ko din yung sinabi mo, Senator Bato, na may point ka din doon. Pero doon sa point na yon, piniga mo na sana ang mga sinungaling na PIDEA agents. What in the hell my God! Diba? Kung magaling kang investigador, piniga mo yung 4 na yon na mga babaknit na magtitistigo na walang kaalaman sa pangyayari, wala sila doon. Ano sila? Meron bang testigo? Magsa-sworn statement ka kasi ako, pumirma na rin ako ng mga sworn statement. Okay? Aking mga declaration sa mga kasong ibinato ni Lisa Tana sa akin at hindi ko kayo urungan. Meron bang testigo na magpipirma ng sworn statement at inamin mismo sa buong Pilipinas doon sa Senado na wala sila sa pangyayari? Anong kadyutahan yan? Kaya yun ang sentimiento, Senator Bato, ng taong bayan. At isa doon, sa mga katanungan nila, nabayaran ka na ba? It was a question. Hindi ko sinabi na, naku, sigurado ako, si Senator Bato, bayad na to ni si Lisa. Ang sabi ko, magtatanong na ba ako? Based po yun sa sentimiento sa comment section. Actually, it's not coming from me. Ako lamang ay mouthpiece ng mga taong bayan. So, kung magaling ka investigador, doon pa lang, kulong na dapat yung 4 na yun, na contempt na yung mga jutang genimis na yun. If you are really from Harvard, na sinasabi mo, hindi tayo magkaaway. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil binigyan mo kami ng, we have common friends, Senator Bato. Hindi mo ako kaaway. At ako naniniwala ako na you are for the truth. Pero, huwag mo sisihin yung mga komento ng tao. Huwag mo kaming pagalitan at huwag ka maging emotional. Kasi dyan ka titirahin ng kalaban. Kung gusto lang kitang paglaruan, at this moment, I can do that. I can barubal, I can bulljack you anytime. Pero I still have respect for you. So, okay. Mga palangga, 4 na testigo, wala. Tapos si Lasso, tapos sabi niyo nga doon, okay, doon sa mga mag-comment kayo dyan, mga palangga, you help me kung ano yung mga napansin niyo doon. We have to help each other. Okay? Okay. So ngayon, ang problema doon, na sinasabi mo pa doon, na sinasabi ni Lasso doon, na bit-bit niya, okay, bit-bit niya yung mga files sa mga dokumento, wala daw doon, wala yung sinasabi ni Morales na copy noong dokumento. Well, alam naman natin, at naintindihan ko na trabaho mo, hindi mo naman pwede prosecute lahat. Okay, Lasso, sinungaling ka. Pero sana as investigador, okay, ang investigador dapat, okay, teka, ano ko to sulat ko to, ito, na-miss din to, baka makalimutan ko nasa mind ko. Okay? Bit nila yung, ilang maleta na mga dokumento. The fact na i-deny ni Lasso, sulat ko dito, okay? Makalimutan ko to, nasa mind ko to lahat eh. Okay? The fact na i-deny ni Lasso ay na walang dokumento na walang walang such documents, bago mo sana ako ipatawag din sa Senado, I'm willing to, oh my God, I love that. Kung pwede kong malampaltag kayo lahat sa podium, gagawin ko, ako na magtatanong dyan. But anyway, okay, paaminin mo muna si Lasso na siya ay sinungaling. Diba? Bago niyo ako kasuhan, kailangan aminin ni Lasso na yes, hindi AI ang dokumento. Dapat si Lasso ang piniga mo, hindi ako. Diba? Ako lamang ay katuwang ninyo sa pagbibigay ng information. Dapat sinabi mo kay Lasso, Mr. PIDEA Director, saan ka nag-come up na sinabi mo na ito ay artificial intelligence, the copy. Hindi Hindi ba kami magagalit? Itinatayo mo pa si Lasso na you can vouch his personality, his integrity. Kaputaan yan. Oh my God! You have to be unbiased. Pero nandoon
magtatanon sila, tapos magba-vouch ka, you are the chairman? O, nagagalit na ako. Sabi ko, kulang ako. You are the chairman, iba-vouch mo siya. Nasasabi mo mabuti siyang tao. So you're just saying, mga palangga. So, kumbaga, sinasuggest mo sa taong bayan na mabuti siyang tao where in fact sinungaling siya. Yun. Kaya ako'y nagtanong. So, ngayon, mga palangga, yung pinaliwanag ni yung sinasabi ni Lasso na sinungaling daw si Morales kasi daw yung promise wala. Okay? Pre-report whatsoever, ano man yung promise. Ano nyo dyan? Basahin ko. I-search, i-comment nyo dyan, mga hitan. Okay? Imagine, okay, sinabi na nung 2014, sabi ni Morales, wala pang promise. Tapos, yung isang, I don't know, lawyer yun, o katabi na, sinabi nga na wala pa talagang promise na yun, yung procedure na yun, kung paano kinukuha yung mga, yung paano nire-report. Okay? Okay. Ngayon, ayan, paano nire-report? Doon pa lang, Senator Bato, dapat binoljak mo na si Lasso. Dapat si Lasso ngayon nakakulong, na cite in contempt, kung ito ay magaling na investigador. Kasi sinabi ni Lasso doon na wala sa promise. Wala pa ng promise ng 2014. Diba? Hindi ba dapat kasi nungalingan na yun? Right around and contempt, kulong. Kung ako nandyan, bangin kayo lahat. Huwag niyo ako i-highlight. My God! Yun ang gusto marinig ng taong bayan na pigain mo yung mga sinungaling niyang testigo. Okay? Huwag we're friends. Dapat doon, kung matino ka, ipatawag si Maricel Soriano, ipatawag si Bangag Jr. at pigain mo kung sino ang dumukot ng mga papel sa loob ng PDEA. At the fact na sinabi ng Morales na mayroong 5 litrato sa iba't ibang pagkakataon, dapat doon ka nag-focus eh. Hindi mo man lang sinabi kay Morales. Alam mo? Promise. Okay? Promise pala. Promise. Walang promise nung 2012. Kaya, sinungaling si Lasso. Okay? Kung ikaw, Senator Bato, ay magaling na investigador, sinabi ni Morales na may nakita siyang mayroon siyang naka-attach na pictures. Binanggit niya Marcos Jr. Maricel Soriano as top notcher investigator as you claim. Hindi ba dapat, okay, Mr. Morales, sabi mo, may naka-attach doon sa pre-op and authority to operate na mga litrato na nag-session sila ba nga? Maari mo bang ipaliwanag sa Senadong ito kung ano yung nakita mo sa mga 5 pictures na to? Wala ka namang sinabi. Masisisi mo ba ako na magtanong kami na bayaran ka ba? That was a question. It's not an accusation. It was a question. A question between question and accusation, magkaiba po ang definition nun. Pag question, tinatanong ka. Pag accusation, inakusa ka. Sigurado ako na sa hukumang ito o sa moment na ito, ikaw, General o Senator Bato, ay binayaran. It was a question. So, ngayon, okay, ang daming loopholes eh. Hindi mo kami masisisi. At I hope sa next hearing, igaling-galingan nyo naman. Okay, wag kayo magpaka-emotional. Imagine mo, tapos redact mo pa yung tungkol sa emotion mo. Dapat sinama mo, para sa istorya ko ng Senate, diba? Gusto ko yun. I love it. Alright. So ngayon, ano pa yung mga napansin ninyo? Can you comment? Can you help me palangga? Ano yung mga napansin ninyo na dapat nyo nasagot? I need your suggestion. Okay. Mag-video. Yeah, I'm willing. I'm willing to testify sa Senate. Huwag kayong mag-alala. Okay? Ang mga sinabi nila na walang papel na gano'n na pwede, syempre nakalabas na nga, authentic. Okay, ito. First sabi ni sino yun? Annalisa Ortiz Locsin. Okay. Ang sinasabi ni Senator Bato doon, ito pa, napapanagutin ang mga nag-leak. Hindi ba dapat papanagutin si Bangag Jr.? Dahil, Senator Bato, ang pinag-uusapan natin dito ang presidenteng nagbabangag. Sinabi na rin mismo ng dati mong boss ni Pangulong Duterte. At alam mo yan, narinig mo yan, bakit nagmamangangan ka? Nandoon ka sa may Isogralia. Sinabi ni Pangulong Duterte, huwag si Maharlika, huwag si Morales,
ang imbitahan mo si Marcos Jr. dahil sa kanya nakaasalalay ang kinabukasan nating lahat, hindi sa akin. Well, somehow sa akin because of my expose, pero hindi ako ang nagsingot. At sabi mo doon, kung tama ang pagkaalala mo na kasalanan ng nag-leak, okay, ng dokumento. No! Napakaswerte ng taong bayan na may Morales, o maybe, yes, may Marlica, na nagtaya ng buhay, na isiniwalat yung mga dokumentong yon na nalaman natin na si Marcos Jr. pala noong 2012, noong March 11, 2012, ay bangag na bangag sa white powdery substance kasama si Maricel at i-raid sana at pinigilan ni Paquito Ochoa. Dapat piniga mo si Morales kung sino ang mga nagpigil. Dahil hindi lang si Paquito Ochoa. Dahil marami akong puting ahas. Si Morales, dalawang isip pa nga yan. Diba? Ayaw pa nga, diba? Ayaw niya nga magpa-interview. Ayaw niya magpa-interview sa akin dahil gusto niya dyan sa Senate. Buti nga napapayag natin yan na magpa-interview dahil, samaw. Sabi ko, protektahan mo yung buhay mo, baka ipagurgur ka. So ngayon, Senator Bato, again, mataas na yung boses ko pero hindi kita kaaway. Ako, nagpapasalamat ako dahil, nagbigay ka ng time. Hindi po tayo magkaaway. Ang sa akin lang, karapatan namin ng taong bayan na magsalita dito, na makinig. Okay? So, ano pa ang mga ninyo? Okay, may integrity daw, sabi ni Nasela Wal. Yun na nga, na binavouch niya, na may integrity sila. So wala siyang integrity po, tangay na. Dapat pa sinabi niya na AI, yun nga sabi ko, dapat piniga mo. Then, pinapinaliwanag mo si Morales. Doon sa 5 pictures, anong nakita mo? Sure ka ba na si Marcos Jr. yung sumisinghot at si Maricel Soriano? Ano ang itsura nila? Ano ang suot na damit niya? Kung maalala mo pa. Wala nakulangan kami. So hindi mo kami masisisi na magtatanong kami, Senator Bato. Ngayon, ano sabi niya? Sabi niya hindi daw siya nagdududa. Oh my God, naon sa naman, sabi ni Gladys Gloria. O nga, hindi daw siya nagdududa kay Lasso. That's already biased statement. Kasi yung claim na unbiased ka, na ginagawa mo yung tama, well, ako nagpasalamat sa iyo, Senator Bato, na inopen mo to ang investigation na ito. Huwag ka magagalit sa akin, okay? Ngayon, hindi mo pinigay. Okay. Yung Francia halatang nagsisinungaling. Okay. Yung Francia na yan. Okay. Yung director, okay, na kausap ni Morales days before the hearing. Actually, since sinabi naman niya, binanggit ka sa akin yan. Binanggit sa akin yan ni Morales bago mag-interview na yung kasamahan niya dati na si Francia, exactly, hindi siya nagbago ng statement na sir, I don't know kung sir tawag sa kanya, na i-deny na lang natin yan. Kinuwento din niya ni Morales na nung narinig niya yung vlog, may nagsabi sa kanya, nanlamig siya, hindi niya natapos yung pagkain niya during that time, at nag-isip-isip siya, nag-contemplate siya, so tinawagan niya yung kanyang dating mga kasamahan, which is yun yung si Francia. Ang sabi ni Francia, based sa statement ni Morales na nag-aalala si Francia sa kanyang trabaho kasi director na siya, i-deny na lang. Tama yung sinabi ni Morales based sa statement na binigay niya sa akin. Kaya nga sabi ni Morales sa akin on off-cam, sabi niya, paano sabi ni Francia, actually hindi niya binanggit si Francia. Alam mo ikaw, Francia, tama ba? Yung director, Francia, yung sinungaling doon, obvious naman. Alam mo, hindi ka binanggit sa akin ni Morales. Ang sabi lang ni Morales sa akin, may kasamahan ako na sinabihan ako na i-deny na lang natin to. Kasi total, wala ka naman na sa PIDEA at ako, yung director, masisira yung karir ko, So, ang statement ni Morales, based sa sinabi niya sa senador, ay sa Senate, ay ano po yun? Accurate po yun. 100% na hindi siya gawa-gawa lang. Base sa kanyang pahayag sa akin prior the interview. So ngayon, Senator Bato, dapat piniga mo yung ano na yun, ayun na what, turuan kita. Okay. Dahil dininay ni Francia na sabi niya may mga nakalimutan niya na. May phone record yan. Yan ay napaka-importante. Whether Viber man yan, kahit anong app yan, may phone record yan. Pwede mo yan ipapresent kay Francia. Nakatunayan kung 3-way sila. Kasi ang sabi ni Francia, ang claim niya ay over the phone.
Actually, hindi ko alam na over the phone pala yung conversation. Hindi yan ang claim ni Jonathan Morales sa akin, but maybe ma-interview natin siya later. Try natin. Hindi yan ang sinabi niya. Basta sabi niya, may isa sa kasamahan sa PIDEA na nag-encourage sa kanya na i-deny na lang natin. Diba? Kaya ang sagot dyan ni Morales, paano naman siya? May pamilya din siya. At baka lumabas yung confidential informant. So, yun. Ngayon, mga palangga, ano pa yung mga napansin ninyo? Please, can you elaborate dito? Babasahin ko kung ano yung mga, okay, na mga pinababanggit niya dito. Okay? Ano pa mga pinagbabanggit niya? Paki-monitor nga yung question, baka may mga importanteng question. Ba't hindi patawag si Terry? Kaya nga, dapat patawag si Maricel. Playing safe si Senator, sabi ni Maidon. Okay. Mga sinusulat ako dito. Yan, yung sa promise pala, yung sa promise pa lang. Okay, doon pa lang sabi ko nga, Senator Bato, huling-huli na sila, so na nagsisinungaling. Diba, bakit mo siya? Dahil ba kaibigan mo? At binabouch mo siya? Huling-huli na siya na in 2012, walang promise. At 2014, yun ay under oath siya. Kulong na dapat yan. Kung ako sa'yo, bangin na yon. Yung 4 na testigo, wala sa pangyayari. At sinasabi doon nila na Saturday yon, ganito, ganon. At yung pagdidiscredit kay Jonathan Morales. Okay? Ang pagdidiscredit ni Lasso na sinasabi niya ito may mga kaso at sinabi mismo ni Lasso na ang mga kaso ni Jonathan Morales, yes, may kaso siya. Maybe nga, he's doing his job. Dismissed. Okay? Dismissed na yung mga kaso. May sinabi ba si Lasso doon na si Morales ay ano tawag dito? Convicted? Hindi. Dalawang word ang sinabi niya. Yung mga kaso ni Morales, dismissed and acquitted siya. So ano ibig sabihin nun? Walang kwenta yung mga ibinato sa kanya. But you are just trying to demonize, to taint the reputation of the witness, of the former agent. Gusto nyong sirain ng bonggang-bongga. Gusto nyong palabasin. You are suggesting to the Filipino people that this Morales is this and that. May kaso, jutang dinames. Dismiss naman at acquitted. Hindi ba maintindihan ng taong bayan ang dismiss at acquitted? Magkaiba po ang dismiss, acquitted at convicted na mga salita. Yun yung sinasabi natin. So, huwag ka magagalit sa akin. Ano ba kasi pinagsasabi ko? Ikaw ko naman kasi, Marlik. Please, can you comment kung ano yung mga nyo dyan, yung mga napansin ninyo, so sasagutin ko. You have to help me. Okay? Pakicheck nga palangga yung mga comment. Tapos screenshot mo sa akin. Babasahin ko. Okay, ito. Okay, bakit ba ako nagsimula sa ganitong emotion? Asan ma? May media ba? Nagbalita na ba? Ano ang sabi ko? Okay. Wag ka mapikon. Okay. Wag ka mapikon. Okay. Ito sabi ko. Alright. Sabi hindi ako. Oh yes. Subject hindi. Okay. Senator ba to? Si Marcos Bangag ang subject. Hindi ako. It's true. Ang subject doon ang presidenteng Bangag eh. Yun dapat ang tinutukan mo. Ipatawag mo si Maricel Soriano. At bago mo ako ipatawag sana, dapat i-confirm ni Lasso na hindi AI. Sabi ko nga doon kung magaling kang investigador, dapat tinanong mo nga si Lasso, Mr. Lasso, saan ka kumuha ng idea? Paano ka nag-come out sa ganitong klaseng konklusyon na right there and then na sinabi ni Lasso na ito ay artificial intelligence, although binrot out mo, Senator Bato, na paano AI ito? Kasi may mga staples, di ba? May mga stuff. Good point yun. Pero kulang eh. Kaya nga nagtatanong kami na nabayaran ka ba? At good thing, sinabi mo na hindi ka bayad at ikaw ay maninindigan, pero huwag po kayong balat sibuyas. Huwag kayong balat sibuyas as a senator. My God, ang layo na ng narating ninyo. Kung ako nandiyan dyan, Senator Bato, durog lahat yung mga yan. Yung mga bato, yung durog talaga yung mga jutang genimes na yan, mga palangga. Believe me. Okay. Ano pa yung mga pinag-uusapan nila doon? Okay? Mga pinaglangawa nila. Takot next hearing, there must be some senators. Oo nga, isa pa yun. Bakit yung mga iba ng senador wala? Bakit wala sila? Pinaiyak siya. Hindi ko naman siya pinaiyak, okay? Hindi lang maganda, na nagpa-apekto siya sa sarsuela nga talaga eh.
Pero good thing, yun sa drug test. Okay, ito pa. That's good point. Okay, so good point, drug test ang sagot, sabi ni Ino. Okay, Mil. Okay. Inilabas ni Jonathan Morales, former PDEA agent, na dapat ipatawag din yung mga doktor, yung St. Luke's, na naglabas ng test ni Marcos Jr. na 2 minutes lamang. May gito 2 minutes lang. Hindi mo tinutukan yun eh. Hindi mo kami masisisi kung ikaw ay magaling na investigador. At nakita mo yun. Actually, hindi social media. Hindi ako nagpakalat nun. Si Marcos Jr. mismo ang nagbigay noong 2021, pinosted niya sa kanyang social media account, binigay niya sa mga mainstream media yung less o 2 minutes niyang drug test. Kung matino po kayong investigador, ganito lang yan. Oo nga, Mr. Morales, ganito gawin natin. Salamat for bringing that up. Okay? Thank you so much. We really appreciate that. Okay, para sa kapakanan ng bayan. Dahil presidente ang nakakahiya dito. Dapat i-clear natin ang pangalan ng presidente. Imbitahin natin ang presidente na siya ay magpa-drug test ng open sa public. Sabi ko nga, Senator Bato, I trust you nung una. Sabi ko, you are the most powerful than Lisa and than the president because nasa committee mo, ikaw ang chairman. Hindi ka, sabi mo rin, mayroon kayong independent ang Senate from judicial, di ba? And legislative, kaya nga tayo may 3 branches of government. But ganun pa man, doon pa lang, dapat sinabi mo na, okay, yung 2 minutes na yon, may point ka naman, Mr. Morales. At para sa kapakanan ng bayan, ipatawag natin ang St. Luke's, ipatawag natin ang doktor, ang medtech, kung sino ang pumirma doon. And how come that it's only 2 minutes drug test? And then, pamatawag na si Marcos Jr., kaya kami nakulangan if you are for the people and if you are for the truth. Huwag kang iiyak, huwag kang mapikon sa akin. Nagtatanong lang ako, di ba ganun ang investigasyon? Pag sinabi mo na, bakit 2 minuto yan? Di ba? Tinatanong ka namin, tinagtatanong ang bayan. O bakit 2 minuto lang ang drug test ni Kuting? Hindi mo pwedeng ibaliwala yun if you are magaling na investigator. Pwede mong sabihin na, oo nga, para sa kalwanan ng bayan, hindi ko naman sinabi hindi ka magaling. Baka napuyat ka lang. Sometimes, if you're puyat o hindi ka ready or nakulang ka sa tulog, nagiging bangag-bangag din tayo kasi ako din minsan, kulang sa tulog. Ba't ganun pa man, yun na sana yung moment, Senator Bato, para sa taong bayan na ipatawag mo si Marcos Jr. na presidente, takot ka ba sa kanya? Ako hindi ako natatakot sa kanya. Lahat kayo hindi ako natatakot sa inyo. Bakit? Lamang kasalanan sa inyo. Inuulat ko lang ang para sa kapakanan ng bayan. You challenge me if I love my country. My God, if I don't love my lupang sinilangan, hindi ko itataya yung alindog ko dito with all the death threats and the proxy cases ni Lisa at ni Marcos Jr. Hindi ko mahal ang lupang sinilangan ko. Baka magkasubukan tayo. I-challenge ko kayo. Gaano mo kamahal ang bayan? Sige, kung gusto mong mapatunayan natin, mahal mo bayan? Ako, nag-claim, mahal ko bayan. Ipatawag mo si Marcos Jr. at i-challenge mo siya na magpa-drug test. Pangulong Duterte na mismo ang nagsabi, palangga, na siya ay nagbangag-bangag. If you love your country, patawag mo si Marcos at ipaano mo siya dun sa 2-minute na yon. Okay, ito may comment. Sinabi din ni Morales na mismo si PRRD ang nagsabi na nakita niya ang ebidensya from PIDEA pero walang comment si Senator Bato. Exactly, yun nga ang sinabi ko Dati mo siyang boss. The reason why you're there. Dahil kay Pangulong Duterte na idamay ka sa pagmamahal. I campaigned for you in 2019. Senator Bato, isinabit ko ang karatula ng kalbo mong ulo. Sorry, kalbo naman tayo. Huwag ka mapipikon sa akin. Alam yan na mga palangga ko, isinabit ko po ang inyong banner dito sa Los Angeles para ikampanya kita. So, umaasa ako sa iyo na kampi mo yung bayan. So, sinabi ni Pangulong Duterte na inilabas niya nga doon yung hinaing niya, bakit 2 minutes lang yung drug test ni Kuting. So, yun na yun ang pagkakataon. Okay, COMSEC, di ba? Katawag-tawag mo yung COMSEC. O, ipatawag si Marcos Jr. O, ipatawag itong St. Luke's. Ipatawag ang mga doktor. Bakit nga 2 minutes? Yan ang investigasyon. Hindi yung kakalimutan mo. Or mag-jump into another topic at sasabihin mo, binabouch mo si, pangalan nito, si Lasso, and even yung usat, yung kasama, yung boss ni Morales, I forgot his name,
namatay na, tapos defend mo siya. Well, you are there not to defend whoever. Hindi ka dapat nag-defend kay si Hodang patayan o buhay. You're there for check and balance. Ibabalansi mo ang bawat sagot ng magkabilang panig. Yan ang good investigation. If you're claiming as good investigator, di ba? So, walang ganon. Okay, ano pang sinasabi niya? Oh, pakasuhan daw nila ako, di ba? Oh, then bring it on. Okay. Ano pa mga katanungan? Alright. Huwag yan. Okay. Ano mga katanungan? Si Private Alpha, the line of asking questions and train of thought is inconsistent. Disappointed kaming lahat, not just Maharlika, kasi ang notice namin ay hindi prepare, hindi mo makontrol pag-flow ng conversation. Tama, ang line of question, yung thought ng mga witnesses ay hindi nagko-coordinate. Only what do you call it? Only Morales. Tapos sabi, at saka ito Senator Bato, you're not supposed to ask Morales. Imagine mo, Senator Bato, habang nagko-comment ako online, tapos napikon ka sa akin, tapos tinanong mo si Morales na may kinalaman ba siya dito sa mga posting ko. That's a low. Okay? Yan ang napakababa. Wala siyang kinalaman sa akin. Ako po ay independyente. Okay. Ito mga tanong. Okay. Ano to? Kasi denial si Lasso na wala daw leakage ng document sa ahensya niya para mapansin ni Bato yung pagmimiddle na nila sa mga kaso ng drug personality. Okay. Yung spelling ng document security, okay, na nag-leak ng red notice document, paimbestigahan ni Bato. Oh, ito, Bato. Oh, sabi dito mga kakilala ninyo, Senator Bato, yung, spelling ba to, spoiling, I don't know, of security, banggitin mo sa vlog mo yung leak ng red notice document, paimbestigahan mo kay Bato. Okay, hindi naintindihan ni Lasso ang batas, hindi na-dismiss sa service si Morales sa PNP, kundi na-drop from the rolls. Ang drop from the rolls ay non-disciplinary action and does not bar the person from reinstatement to service. Samantala, ang dismissal from service, you are barred from government service perpetually. Kaya hindi nagsinungaling or dinaya ni Morales ang application niya sa PIDEA. See that? O dapat alam mo to, Senator Bato, dahil dati kang pulis. So hindi yun naintindihan, di ba? Kung nakinig ka, na sinabi ni Lasso nga doon na pinanggigiitan niya gusto niyang i-demonize nga ito, sirain si Morales na na-dismiss sa service. So hindi na-dismiss sa service, narinig ko nga kanina na drop from the rolls. So ibig sabihin, hindi siya barred. Okay? Ang halimbawa daw niyan ng drop from the rolls is yung absence or AWOL, absence without official leave. Okay? Ngayon, mga palangga, ang dami nagme-message sa akin, Senator Bato, nakaka-disappoint, pero may presence of mind si agent na bugbugin si Kuting. That's good, yan. Maganda yung Okay? Maganda yung, okay? Itong kartada ni Jonathan Morales. Okay, ito pa, may mga comment dito. Okay? Okay, ito, wala. Okay, so ganon. Sabi ng ating mga palangga dito, dapat talaga thorough investigation. Yun na nga yung pagsasabi ni Morales na may 4 na pictures, ni isa wala kang tinanong, Senator Bato, hindi mo sinabi na, ano yung nakalagay sa, ano yung nakita mo sa picture? Okay? Ano yung nakita mo sa picture? Sigurado ka ba na si Marcos Jr. yung sumisingot? Wala Diba? Kinalimutan mo. Ayaw mong pag-usapan. Kasi kung if you are really for the truth, kaya nga, bibigyan kita ng konting ng benefit of the doubt na maaring pagod ka lang or what. Okay, sabi ni Joe, okay, si Joe Peter, thank you palangga. Sabi niya, I admire your courage. I watch Bato's hearings and you're live now. Sabi niya, okay. Sabi niya, one-sided si Senator Bato when he said na he can vouch for his co-PMA year na hindi ever magsisinungaling. Ayun na nga So, exactly, thank you, Joe. So, the fact ni Lufac na binouch mo na si Lazo na siya ay hindi magsisinungaling, you're already biased. Thank you for this palangga. Bias ka na Okay?
Sabi ng observation ng mga palangga, but to focus on how to punish yung nag-leak. Exactly. I love this. Okay? But to focus on how to punish yung nag-leak ng documents na confidential or top secret, and he did not focus on the issue. Exactly. Yun ang sinasabi ko. Imagine mo nag-focus ka sa akin. Hindi naman ako nagbabangag eh. Nawala ka dun sa issue na ang issue dito to clear the bangag-bangag Pangulo na sumisira sa kinabukasan ng taong bayan, na sangkot sa kidnapping, sangkot sa smuggling, sangkot sa bribery dahil sa pagiging bangag niya. That is your failure. Wag ako, wag kami. Huwag nyo kaming sisisihin. Dahil taong gobyerno kayo, pasweldo kayo, tanggapin nyo lahat kahit na hindi pa nga totoo or totoo yung sinasabi ng mga taong bayan, hindi kayo dapat ng balat sibuyas. Mag-focus ka. You have to have focus dun sa issue na gustong mangyari ng taong bayan.